Iginiit ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard na dapat ipagpatuloy ng susunod na Pangulo ng bansa ang pagprotekta sa West Philippine Sea. Sa gitna yan ng patuloy na tensyon laban sa China. Nasa frontline na balitang yan, si JC Cosico. Hindi lang isa kundi 3 barko ng China ang namonitor sa pagpapatrolya ng Pilipinas sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea nitong Biyernes. Pero naitabo yan ng Philippine Navy. Noong nakaraang buwan naman, matagumpay na nagsagawa ng Peace and Solidarity Concert ang civilian mission ng ating ito coalition sa West Philippine Sea. Ang paghiit ng Pilipinas sa ating karapatan laban sa mga panghaharas ng China dapat lang daw ipagpatuloy ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela. Ang pagkakakilanlan daw natin bilang mga Pilipino ang nakataya sa labang ito. Imagine kung may nananalong gold medal, proud tayong Pilipino. Pero pagdating sa usapin ng West Philippine Sea, ang sasabihin natin malayo sa sikmura. Hindi ito sasabihin mong ipagpaliban na natin ang West Philippine Sea ngayon kasi hindi pa handa ang Pilipinas pagdating sa gera. Obligasyon natin ito para sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Ayon kay Tariela, matagumpay ang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagpaparating ng mensahe sa mga Pilipino kaugnay ng laban ng bansa sa West Philippine Sea dahil na rin sa Transparency Initiative ng gobyerno. Dapat daw magtuloy-tuloy yan kahit matapos na ang termino ni PBBM. Siguraduhin natin ang Pangulo ng 2028 is not somebody who's going to set aside our fight in the West Philippine Sea at sasabihin uling walang kinalaman sa sikmura ng Pilipino ito at magkakagera at mga ngakong magje-jet ski. Tila panama yan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang noong 2016 campaign period, sinabi ni Duterte na sasakay siya ng jet ski papuntang West Philippine Sea, bit-bit ang watawat ng Pilipinas para ipakita na teritoryo ito ng bansa. Pero kalaunay sinabi niyang pure campaign joke lang yan at stupido ang naniwala. Tingin naman ng political analyst na si Ronald Llamas, magiging main issue sa 2028 presidential polls ang usapin sa West Philippine Sea. Iboboto ba natin ang isang pro-China na presidente? Or iboboto natin ang isang presidente na ipagtatanggol ang ating soberenya? Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline kahit weekend, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.